Ano ang unang gagawin kapag nabulunan ang iyong baby? Lalo na sa mga mother dyan, pakinggan nyo 'to, dapat alam nyo 'to, lalo na kapag emergency. Lagi nyo 'tong panoorin para maalala ninyo tsaka tumatak sa isip nyo kung ano yung dapat unang gagawin. Alam mo ba na ilang segundo lang yung pagitan ng buhay at panganib kapag nabulunan ng baby? So ipapakita ko mamaya, demo kung ano yung mga dapat gagawin at lagi ninyong tatandaan, especially sa mga mother tsaka father na hands-on sa mga anak or sa mga yaya. Dapat alam nyo 'to kasi mahirap na maiwan sa mga baby kasi napaka-risky silang alagaan. Sa mga baguhan po diyan na follower ko, ayan, welcome sa Heart of Mom. Sa mga gustong matuto, ayan, related po ako sa medical, yan po yung tinapos ko. Kaya mas nag-focus po ako kasi naka-hands-on ako ngayon sa mga anak ko. Paki-follow naman po and paki-subscribe po ang channel ko, Heart of Mom. Ngayong gabing ito, ituturo ko sa inyo yung life-saving steps kapag nabulunan ng baby or baby nyo. Mas maganda na yung ready, di ba? Number 1, suriin agad 25 to 45 seconds. Umiiyak ba o humihinga? Kung umiiyak at umuubo, hayaan lang siyang umubo. Kung hindi humihinga at tahimik, kumilos agad. Number 2, back blows. 45 seconds to 1 minute. Ayan, iharap pababa ang baby sa braso mo. Pagkatapos suportahan ng ulo. Laging susuportahan yung ulo, ingatan nyo yan. Hampasin ng 5 beses sa likod, sa pagitan ng balikat. Hindi yung hampasa, yung ano lang siya, itatap mo. So nakikita naman siguro sa video na piniplay ko ngayon, ayan. I-ano nyo lang siya. Paulit-ulit lang yan, so dapat i-familiarize nyo yan, lalo na dun sa mga nagtatrabaho sa abroad, nag-aalaga ng bata. Napaka-risky na maging yaya, sa totoo lang. Naiasa sa inyo yung buhay ng anak nila, kaya dapat, kayo na inaasahan, dapat alam nyo to. Number 3, ayan yung chest thrust. Yan, ihiga pataas ang baby. Gamit ang dalawang daliri. 5 beses mong pipindutin ang dibdib. So yan, lagi nyo yung tatandaan. Yung dalawang to, chest thrust at saka back blows. Kasi yan lang yung paulit-ulit mong gagawin kapag nabulunan ng anak mo. Papalayo lang, ayan. Ulit-ulitin lang yan yung dalawang yan yung tatandaan ninyo. Kasi hindi lang naman yung sa medical provider yung dapat makaalam niyan. Dapat yung mga hands-on mother din, lalo na sa sarili nilang anak. Kasi nakakatakot talaga, kasi segundo lang yung tinatagal ng buhay ng bata kapag nabulunan. Kaya dapat mas lamang ang may alam. So yan. Kapag habang nag-aano kayo, nangyari tong ganito, mapalayo lang, tawag kayo agad sa emergency habang nagpe-perform kayo ng emergency para sa anak ninyo. Tsaka lagi kayong presence of mind, huwag kayong matataranta, huwag kayo yung parang yung parang nagpapanik kasi nakasalalay sa inyo yung buhay ng nire-revive ninyo or yung inaano ninyo, anak ninyo or inaalagaan ninyo. Kaya dapat huwag kayong magpapanik. So yan. Sa mga hindi nakakaintindi guys, andito yung video. Yan, piniplay ko. Paulit-ulit lang yan, ulit-ulitin nyo lang. Kasi kapag paulit-ulit nyo itong pinapanood, mas mare-remember ninyo kung paano yung unang gagawin. Kasi hindi naman kayo pwede manood ng video, di ba? Kapag nandyan na yung nangyayari na, alang naman bubuklat ka pa ng video para lang malaman mo kung ano yung gagawin mo. Kasi nga nakalimutan mo, dapat ito lagi mong pinapanood para mapamiliarize mo. Kasi yan yung kadalasang nangyayari sa mga babies na bubulunan, na choke. So yan, dapat familiar kayo, lagi kayong handa. So yan guys, mas maganda na yung ready kaysa yung sa huli yung pagsisisi, di ba? So, bago ko tapusin tong video guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel ko. Nandito lang sa baba at mag-comment po kayo kung meron pa kayong mga gustong malaman at lagi po ako nagbabasa. Pwede ko po gawin topic natin by next time yan. Thank you po.